bumili yung parents ko ng karaoke. Kasi during that time, hindi pa uso yung video okay. Pero nung early 90s, ang gamit is karaoke, multiplex. Kasi tape yung gamit na -1 or multiplex. Nung ano pa lang ako, siguro mga age ko noon, mga I think mga 9 years old. Nang time na yun, nilabas yung debut album ni Mariah. Hindi ko pa siya kilala during that time. Bumili yung parents ko ng karaoke. May bonus siya, may free siya guys na multiplex. May 2 songs doon si Mariah sa isang pack na yun na 4 na cassette. Yung Love Takes Time, saka yung I Don't Wanna Cry. Hindi ko naman alam na siya palang kumanta niyan. Nung 9 years old ako, gasgas yung sa akin yung mga song na yun. Especially yung Love Takes Time and I Don't Wanna Cry. Isa si Mariah sa naging instrumento. Kumbaga, nahasa ako doon sa mga song sa debut album niya. Na nakapulot ako guys ng cassette tape sa daan. Hindi ko siya kilala. Mariah lang nabasa ko. Pero nung pinatugtog ko siya, ang gaganda ng mga song. Halos baga lahat doon revival, cover ng mga traditional Christmas. Nung napakinggan yung Holy Night, grabe ang taas talaga. Sabi ko, sino kaya ito? Tapos yung kapitbahay namin, yung friend ko, nung time na yun, pa-release na din si Mariah na Daydream album, mid-90s na. Bumili yung kapitbahay ko ng album ni Mariah ng Daydream. Siguro naririnig niya yung pinapatugtog yung Merry Christmas ni Mariah. Pinakita niya sa akin kung anong itsura ni Mariah. Yun ang Daydream. Diba, ganun katindi yung life namin before na wala akong papanooran ng mga walang TV talaga. Hindi ko alam kung sino yung mga kumakanta originally. And then, unang nakita ko yung mukha ni Mariah sa Daydream. Wow, ang ganda. Hindi ko ini-exaggerate yung kwento ko, pero nakita ko yung mukha ni Mariah sa Daydream. Kung gano'n siya katulala din sa cover ng album niya, gano'n din yung reaction ko. Parang natulala din ako sa sobrang ganda talaga. Sobrang ganda ni Mariah, nagandahan talaga ako. Tapos nung pinatugtog, nung pig-play ng friend ko na kapitbahay namin, di ba una ko narinig sa side A, yung Fantasy. Introduction pa lang, di ba? Yung parang... Welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. Ang ating background ngayon guys, tinadtad ko talaga ng mga Mariah collection ko kasi ang bubuksan natin ngayon yung kanyang last studio album na ginawa. Yun ang ating bubuksan ngayon, yung Caution. Bali guys, marami akong na-collect nung time na nirelease yung Caution. Actually, halos lahat ng formats and edition nakakuha ko. So, i-reveal natin siya ngayon guys. I think parang mayroon ako doon Japan edition and then iba-ibang klaseng edition from different store, exclusive released like from Barnes & Noble, from website mismo ni Mariah. So ang dami ko nakuha doon na edition. So i-reveal natin ngayon. Kaya guys, kung may mapansin kayo guys na wala sa collection ko, comment nyo na lang guys din sa comment section. So start na tayo guys. Yan, shout out sa aking mga musikanatics and yung mga Mariah viewers ko. Itong video guys na ito is para sa inyo. By the way, lahat ito Caution. Ito ko nilagay yung karamihan ng Caution, tapos may mga nakasiparate pa ako. Kaya bubuksan natin ito ngayon and i-check natin. Okay, tabi muna natin pag mga para makabuelo tayo. Paano ko ba maihaano? Teka lang. Yan. So, unahin na natin isa. Tintong from Japan. Up to now guys, hindi ko pa ito nabubuksan. So napansin nyo, factory seal pa rin. So yan. Obviously meron siyang OBI. And I hope malakas yung boses ko guys. And yung back. And yung mayroong mga copy nito, kung naalala nyo guys, yung first pressed sa Japan, mayroon siyang kasamang ito parang mini folder. May mga alikabok na guys kasi na-stock talaga ito guys. Folder ba ito? Parang ganun, diba? Ganyan ang Japan pa naglalabas ng mga edition, kumbaga
Parati silang may pa extra. And mayroon din silang mga pa bonus track. Yan. Alam yan ng mga collector for sure. So yan. And dito, obviously guys, mayroon siyang isang bonus track. Yan. Iba talaga ang Japan. Ganon. Tabi na natin. So sa CD muna tayo guys. Mamaya na yung plaka. Ang hirap naman ito. Okay. Yan. Ito guys yung limited edition. Mayroon itong LP. Same cover. Yung parang shadow lang siya na pink. Yan. Back cover and then front cover. Spine. Yan, pink. Iba yung color ng spine nito guys, dark pink. Tapos ito naman yung standard. Tingnan niyo natin. O magkaiba. Mas matingkad guys yung limited edition, light pink. Ito naman sobrang dark. Yung limited edition, wala siyang promotional sticker. Ito kasi, di ba ito yung standard edition. May nakalagay. May promotional sticker siya guys. Ayan. Ito wala. So yan. Both factory sealed pa siya guys. Sa dami guys, minsan hindi ko na nabubuksan yung iba. And then syempre yung nilabas niyang limited edition na kasi tape format. Nowadays, wala ka nang mahanap nito ngayon. Rare na siya. Pink yung color ng tape niya sa loob. Ayan. Close up. And then factory sealed pa rin siya. Sealed. Sa plaka naman guys, unahin na natin to guys. Ayan. Ito yung exclusive picture disc LP or vinyl record. Medyo nabutas na siya guys. Oh. Numbered siya guys. Ayan yung number. Yan, I hope makikita nyo. Picture disc vinyl. Next one is ito yung kanyang exclusive kasama nung limited edition na sinasabi ko, yung pink cover ng Caution. Ito yung free niya, may mga prints. Yan. Plano ko sana to guys ipa-frame, kaso yung isang parts ng prints nadikitan ko siya guys ng tape. Wait. Parang nabaklas ng bahagya. Ito yung isa. Sino bang may mga copy nito guys? Ito guys, di ba? Napansin nyo? Nasabi ko na lang, bad trip. Ang dami ng sa Bicol kasi nabaklas or natukal. Anong term guys sa Tagalog? Nahirapan ako guys mag-Tagalog. Nilagay ko kasi dito sa box niya. And then hindi ko na namalayan, nakadikit na pala dito yung packing tape. Pagbukas ko biglang pak, gumanon. Kasama na yung niya, print, yung natanggal na yung first layer ng, kaya obviously nakita niyo di ba may mga parang patchy-patchy. Sayang, ito pa naman yung limited edition. Di ba ito yung cover ng limited edition. So ayun yung free 3 prints. Ma-avail nyo lang to guys, itong tatlong to kasama noong limited edition pink cover.
Ayan, 3. I hope maipaprame ko pa rin to kahit gano'n na yan. So, yan. Pagpasensyahan nyo guys kasi ako guys, anong tawag dito? Bawil ako sa Tagalog. Hindi talaga ako sanay mag-Tagalog guys. Ang inyong lingkod ay taga Bicol. So, Bicolano, iba yung salita namin dito guys. Kaya pilit yung pagsasalita ko ng Tagalog. Nagkakabaluktot-baluktot yung salita ko ng Tagalog. Tinatry ko yung best ko. Super, ako guys, nag-e-effort talaga akong sobra para ma-deliver ko ng maayos yung gusto kong sabihin. Yeah, pero okay naman siguro yung salita ko ng Tagalog. So, ito na guys yung limited edition na sinasabi ko. Okay. Ito guys yung may kasamang 3 prints. Yung pinakita ko kanina. Parang bundle. Mapapurchase nyo lang to guys sa kanyang website. Sa official Mariah Carey website. Sa kanyang official store. Online. Actually, pre-order yung ginawa ko nito kasi nag-pre-order siya, di ba? Agad-agad nag-pre-order ako kasi alam mo na pag mga ganito, mga limited edition, madaling ma-sold out. So, paunahan lang yan. Mga collector's item. Ito yung back cover. Ito yung front cover. Napansin nyo guys, still factory sealed. Ito yung spine. Pink. Mamaya tingnan natin yung standard edition kung pink din yung spine. Okay. The next one. Ito na yung standard edition. Kasama yun ang pag pre-order ko guys. Kasama na to kaya ito yung kauna-unahang labas. Mayroon itong mga reissue na. Ito yung first pressed na tinatawag. Yung unang labas ng ng records. Ito yun. Kasi ngayon up to now ata parang available pa naman siya sa mga online Pero yung makikita niyo diyan definitely mga reissue na. Ito yung unang labas. Yung cover, front cover, and then back cover. Spine. Same nung sa sa CD. Kasi yung limited edition din nung nung plaka, tingnan nyo guys ikumpara natin. 'Di ba ito yung limited edition? Ito yung spine nila, magkaiba sa standard saka sa limited edition. Anong napansin nyo guys? Mas dark talaga yung yung sa limited edition compare sa standard edition. Same nung sa CD format. Wait. Diba? Diyan nyo ma-identified yung limited edition sa standard edition. Kasi diba usually pag naglalagay tayo ng plaka, nakaganon sa shelf. Yan. So agad-agad manonotice nyo alin dyan yung special edition sa kanyang standard edition. Obviously yung dark, ito yung limited edition na nirelease sa website ni Mariah. Hindi to naging available sa Amazon or sa ibang store. Exclusive lang to guys sa website ni Mariah. Sa kanyang official store. Online store. Sa kanyang website. Ang dami ko lang nasabi. So yan. Next one. Hindi na natin pahabaan guys yung unboxing para hindi kayo mainip. Ito naman guys ay ibang edition naman to guys. Ayan, is exclusive sa Barnes and Nobles. Exclusive. Ayan, nakalagay blue vinyl. Ayan, blue vinyl. Para sa akin guys, ito yung pinakamaganda niyang cover. Kayo guys. Diba?
pinaka the best kong naging cover ng album niya yung Daydream. Yan. Sa taas. Pangalawa ito. And then, ano ko ba? Pinaka-sexy niya naman yung The Elusive album. Me, I Am Mariah. And ano naman, yung sobrang kakaiba naman yung dating ng cover niya doon sa Emotion saka sa debut album. Yan, di ba? Mysterious look. Mapapaisip ka. Para sa akin guys, iba yung dating ng debut album, yung mukha niya. Nangungusap na parang, para sa akin lang during that time, parang diyan pa lang sa debut album, para may gusto na siyang patunayan. So, yun nga. Diba? After debut album, naka-receive siya ng 2 Grammy. Diba? Best New Artist and then yung Pop Vocal, something like that. Basta dalawa yung nakuha niya. Sa 3 nominasyon na yun guys, nakadalawa siya. Best New Artist. Yun ang pinaka-importante guys. Sa lahat na nagsisimulang artist, dapat masungkit mo yung Best New Artist. Diba? Naalala ko tuloy si Christina Aguilera before. And Britney Spears. Mas pinalad si Christina over Britney. Pero para sa akin, pasensya na kasi may mga viewers din naman akong avid fans ni Christina. Aminin nyo guys, mas iba yung level ng naging career ni Britney. Para next to Madonna, di ba? Kung mayroong Queen of Pop, siya yung Princess of Pop. Ang daming Princess of Pop, pero siya yung pinaka. Si Britney, kahit pa siya nanahimik ng halos 10 taon na. Pero hanggang ngayon, siguro nga kung magre-release yan si Britney ng new album, no need nang mag-effort pa siya sa pagpo-promote. Kasi pag in-announce siya ng record company na release ni Britney, agad-agad guys, mga avid fans si Britney, bago pa i-release siya, nakaabang na yan. Yung nga pala guys, napanood ko, kaya kung baga na-inspired ako ngayon mag-unboxing, gumawa na video kay Mariah sa pang-collection ko. Kasi napanood ko yung interview niya, yung sa YouTube niyang interview, na next year, maglalabas siya ng bagong album. Kasi ngayon, start na siya mag-recording. Actually, matagal na siya gumagawa ng mga new songs para sa upcoming album niya. So, yung mga fans ni Mariah, abang-abang. So, ito guys ay limited edition again. Blue vinyl pressed. Sabi ko, padaliin lang natin yung ating unboxing pero napapahaba na ng kakakwento natin. Kung magkukwentuhan tayo guys about kay Mariah, kulang ng 1 taon. Kasi guys, sasubaybayan ko si Mariah since 90s. Early 90s. Habang nagkukwento ako guys, nagkaan tayo. Ito, may isa pa pala ako nito. So, doble yung aking copy. 2 copies pala ito guys. From Barnes & Nobles. 2. Both factory sealed. Sabi ko nga guys, nung time na nag-release siya ng debut album, kasi dito guys sa amin sa probinsya, hindi pa uso nung time na niya mga sa kinalakihan kong lugar dito sa amin sa Bicol. Literal na wala kaming mga source of kahit TV or television, wala talaga. And basta yung bumili kami ng, kasi original na gamit sa bahay namin before, yung turntable, yung mga plaka nga. Pero dumating yung time na hindi na nagagamit yung turntable namin. And then bumili yung parents ko ng karaoke. Kasi during that time hindi pa uso yung video okay. Pero nung early 90s, ang gamit is karaoke, multiplex. Kasi tape yung gamit na -1 or multiplex. So since mahilig kami lahat kumanta sa bahay, and syempre isa na ako. Actually, hindi man sa sa mga kapatid ko. Ako talaga yung sobrang kinarir ko yung music. To the point na sumasali ako sa mga amateur singing contest, and then isinasali ako ng school ko before sa mga literary singing contest. Nakakarating ako ng mga, I think, division meet, river meet, Bicol meet. And then nung nag-college naman ako, pre-SA hanggang national. And nung pa lang ako, siguro mga age ko noon, mga
I think pang 9 years old. Nang time na yun, nilabas yung debut album ni Mariah. Hindi ko pa siya kilala during that time. Bumili yung parents ko ng karaoke. May bonus siya, may free siya guys na 4 na cassette tape sa loob ng parang pack na lahat yan multiplex. Buong multiplex na yun guys, lahat female songs ang nasa loob. May 2 songs doon si Mariah sa isang pack na yun na 4 na cassette tape. Yung Love Takes Time, saka yung I Don't Wanna Cry. Hindi ko naman alam na siya palang kumanta niyan. Nung 9 years old ako, gasgas yung sa akin yung mga song na yun. Especially yung Love Takes Time and I Don't Wanna Cry. Kasama yan yung mga kanta ni Selena, Where Does My Heart Beat Now? Kinakanta ko yan. Saka yung mga kanta ni Tiffany, yung It's the Lover Not the Love. Saka yung All This Time, and Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, and Power of Love. Ay, yun yung mga kanta doon sa multiplex. Ang daming song yun. 4 na cassette tape, back to back, side A, side B, di ba? Ito kasi guys, pag cassette tape, may side A, may side B, babaliktarin mo lang yung baliktaran. Imaginein mo 4 na ganito, lahat yung multiplex, sa dami ng kanta, lahat female song na matataas pa ang mga kanta. May Whitney Houston doon ng mga song, nandun na alala ko yung Miracle. Ayan. Saka yung All the Man That I Need. Iba yung boses ko nung time na yun, nung early 90s, nung bata pa ako talaga. Sinasali na ako sa mga singing contest kasi nga siguro, hindi man sa pag-ano, medyo okay naman yung boses ko talaga. Kaya nga, nadala ko pa hanggang sa pag-college ko, and then nakatulong din sa akin. Kasi sumali ako sa mga sa cultural meron kasi kami guys nung college kami yung Cultural Arts Center. Nag-join ako doon, so syempre pag ganoon sasali ka sa mga choir, and then hanggang sa discover ako, sinali ako sa mga literary competition, yun ng Prisa and then nanalo ako hanggang sa nakarating ako ng, hindi ako nagkakabali, nakarating ako ng regional Prisa and then national. Yun. During that time, yung national sa Manila, yung mga time na yan. So, ibig ko sabihin, nahasa ako doon sa mga song ni Mariah before. Hindi ko pa nga siya kilala during that time. Di ba nakapag-open up ako ng konting istorya guys sa akin na ibahagi ko sa inyo guys. Yun. And na-practice ako guys sa mga female songs nung bata ako, and kaya ngayon, nakakapagkanta ako ng medyo mga matataas na kanta na mga male artist na mataas like Brian McKnight. Nakakanta ko ng mga ganyan. Kasi nga, nagsimula ako mag-practice sa mga female artist before nung bata pa ako. Mga song ni Mariah, Celine, Whitney, di ba? Si Laura Branigan, yung Power of Love niya, kinakanta ko yung dati sa multiplex. Yung mga Tiffany, Debbie Gibson, mga ballad songs, lahat mga matitinding song, mga pang belter talagang gano'n. Kaya nahasa ako doon. So nakakaya ko yung during that time talaga yung gano'ng katataas. And isa si Mariah sa naging instrumento, kumbaga nahasa ako doon sa mga songs sa debut album niya. Hanggang sa na-discover ko siya nung Merry Christmas album niya, na nakapulot ako guys ng cassette tape sa daan, na wala siyang case, wala siyang cover, lang yung pinaka-tape niya lang, napulot ko sa daan. Nung nakikita ko, nakasabi ko Mariah Carey, gano'n. Hindi ko siya kilala, Mariah lang nabasa ko, pero nung pinatugtog ko siya, ang gaganda ng mga song. Halos baga lahat doon revival, cover ng mga traditional Christmas. Nung napakinggan ko Holy Night, grabe ang taas talaga. Sabi ko, sino kaya ito? Tapos yung kapitbahay namin, yung friend ko, nung time na yun, pa-release na din si Mariah ng Daydream album. Nung time na, I think 1990, basta mid-90s na. Sorry guys. And then, napulot ko yun, sobrang luma na, siguro nakalipas sa siguro yun na nagamit na yun ng honor ng at least mga 2 years. Kasi nga, bumili yung kapitbahay ko ng album ni Mariah ng Daydream. Siguro naririnig niya yung pinapatugtog yung Merry Christmas ni Mariah. Ipinakita niya sa akin kung anong itsura ni Mariah. Yun ang Daydream. Diba, ganun katindi yung life namin before na wala akong papanooran ng mga, walang TV talaga, wala. Hindi ko alam kung sino yung mga kumakanta originally.
And then yung multiplex na ginagamit ko, wala naman mukha doon ni Mariah o ni Whitney. So, unang nakita ko si Mariah sa Daydream. And then, unang nakita ko yung mukha ni Mariah sa Daydream. Sabi ko, wow, ang ganda. Talaga. Hindi naman sa ini-exage ko guys, hindi ko ini-exage yung kwento ko, pero nakita ko yung mukha ni Mariah sa Daydream. Kung gano'n siya katulala dyan sa cover ng album niya, ganun din yung reaction ko. Parang natulala din ako sa sobrang ganda talaga. Sobrang ganda ni Mariah. Nagandahan talaga ako. Tapos, yung pig-play ng friend ko na kapitbahay namin. Di ba una ko narinig sa side A, yung Fantasy. Introduction pa lang, di ba? Yung parang nag-aagaman yung boses. Parang sabay whistle. Sabi ko, wow! And then narinig ko ng One Sweet Day. Tapos yung Always My Baby. And then napakinggan ko yung Forever. Grabe talagang wow. And then When I Saw You, nagmarka sa akin guys dyan sa Daydream yung When I Saw You. Kasi di ba si Mariah ayaw niya ng kantang When I Saw You. Pero wala akong paki sa lyrics ng When I Saw You. Yung ipinakita niyang ibang klaseng husay sa pagkanta doon sa kantang yun. Grabe. Kahit si Beyonce mahihirapang kanina ng When I Saw You. Promise. Di ba si Beyonce magaling siya sa mga ganyan. Ang feeling ko doon sa When I Saw You, halos hindi na siya humihinga. Parang ganong sabi ko, wow, totoo ba itong naririnig ko? Parang gano'n yung mga, kahit siguro ilagay ito sa multiplex, parang hindi ko kakayanin kantahin yan during the time ng bata pa ako. Kasi halos walang hingahan talagang kantang yan, di ba? And then pataas ang pataas, tapos biglang head tone, tapos chest voice, tapos parang may hangin na yung boses, parang sobrang air, parang puro hangin na lang yung boses, di ba? Tapos biglang built naman ng high notes, tapos biglang mababa na naman. So kung ikaw ang kakanta, mahihilo ka talaga. So matindi, parang ayaw niya ipakanta yung mga kanta niya talaga sa ibang, kahit sa fans niya, parang ayaw niya talaga ipakanta. Siya lang ang may karapatan sa mga kanta niya. Kaya guys, nung lumabas si Beyonce, hindi na ako nagtaka. Sabi ko, pasensya na sa mga avid fans si Beyonce. Obviously, yung kanyang technique sa pagkanta guys, sa galing kay Mariah. Mapatunayan ko guys yun sa mga song ni Mariah sa Daydream. Kasi di ba lumabas yung Destiny's Child mid-90s. Di ba? Yung sobrang kulot-kulot. Forever, When I Saw You, I Am Free. Oh my goodness. Even yung Underneath the Star. Grabe. Yan, Underneath the Star, yan yung pinaka-favorite na Mariah dyan sa Daydream. And then hate niya naman yung, hindi naman hate, pero ayaw niya talaga doon sa When I Saw You. O baka ayaw na lang niya, sinasabi niya na ayaw niya, kunwari. Kasi nga, siguro mahihirapan na siyang kantayin yung ngayon. Kasi nga, di ba, ewan ko ba niya kay Mariah kung bakit pinapahirapan niya yung mga kanta niya. Kasi darating talaga ang time na magkakaedad tayo. Hindi niya naisip na parang, makakaya ko pa kayong kantahin ito pagdating ng after 6 decades or 7 decades, mga ganun. Diba? Pero, nung nilabas ito guys, Back to Caution, pinatunayan ni Mariah na kung nagkaroon man ng konting pagbabago sa boses niya, naitawid niya guys sa magandang resulta. Kumbaga, kung papakinggan niyo yung Caution guys, sobrang layo doon sa 90s studio albums ni Mariah. Yung buong 90s na yun, pag pinakinggan nyo to, bagong era. The new Mariah Carey. Kumbaga, the new version ng kanyang boses. Hindi na ito guys yung sobrang powerful na, di ba, from debut album, di ba, yung labanan doon talagang bosisan talaga. Especially yung Emotion. Grabe ang boses niya ni Mariah. And kahit na early 2000, yung Glitter, di ba, I think hanggang doon yung grabe yung boses niya. Kasi sa Emancipation of Mimi, ang dami niya na doon mga whistle. Although nag-chest voice pa rin siya doon, pero aminin nyo sa hindi, yung buong 90s na album niya, yun yung original na Mariah talaga na nakilala natin, na ganun ka-powerful yung boses na kahit si Whitney medyo parang alam niyang may kakompetensya siya. So, hindi na siya yung nag-iisang ganung klaseng tinig during 90s. Nakakuha siya ka-level, kumbaga. Kasi si Celine, di ba naman atake niya sa mga song, di ba?
halos pareho sila ni Whitney, yung mga R&B and pop. Di ba? Yung mga kanta ni Whitney before na mga The Bodyguard, di ba, soundtrack doon, di ba? May pagkaka-similarity sa genre Mariah, Waiting to Exhale, parang Mariah lang. So, silang dalawa yung talagang mapagtatapat mo talaga sa kategory. Kasi kung isasali natin si Lynn, ang layo sa puro taas lang, saka si Celine kasi power talaga ng boses, yun, yung mga traditional ballad, yung mga ganun, pop. Si Mariah, nagmix na siya ng hip-hop, R&B, pop, mix na ang dami niya ng genre. Kaya sabi niya nga, lahat ng album na ginagawa niya, hindi pwedeng wala siyang ballad. Kasi diyan siya nakilala, baka magalit yung fans niya. From time to time na magre-release siya ng album, hindi pwedeng wala siyang kahit isang ballad song, track. Kumbaga, wala siyang ginawang solid na R&B o solid na hip-hop album, wala. Yung unang sabak niya sa di ba, sa R&B, yung Music Box, naalala niyo yun, may pagka-R&B na yun yung time na yun Pero Daydream, yung Fantasy, di ba? And then dumating na yung lalo na yung naging full na talagang attachment siya sa hip-hop R&B, yung pumasok na yung Butterfly, yun, di ba? Breakdown, medyo nilabas yun, although ang ganda ng album na yan kasi very, anong tawag dyan, very personal yung album na yun para sa kanya. Pero nung una ko talaga, honestly guys, hindi ko magpapaka plastic or hindi ko talaga nagustuhan yung unang napakinggan ko yung Butterfly. Simula nung napakinggan ko yung mga hip-hop tracks, hindi ko talaga nagustuhan. Nagustuhan ko doon yung mga ballad lang and then pop. Yung Honey, gusto ko yun. Like yung Whenever You Call, diba? Pero nung start na napakinggan ko na yung 4th of July, Baby Doll, Breakdown, The Roof, and then ano pa ba yun? The Beautiful Ones. Sabi ko, bakit nag-iba na yung mga tunog ni Mariah? Ganun kaagad yung reaction ko. And doon ko na intindihan yung ibig sabihin niya nung unti-unti niyang nilalabas yung, kasi siya sakal na sakal siya kung ano yung paggawa sa kanya ni Tommy Mottola during that time, ginagawa niya. So pag sinabi ni Tommy, stick ka lang dyan sa pop, hindi ka pwede mag-change ng genre. Palaban si Mariah gusto niya pati ng freedom na. Kaya nung nag-file siya ng divorce, pinatunayan niya sa album. Binago niya yung genre. Although may pop pa rin doon, pero ipinasok niya talaga yung hip-hop R&B talaga. Diba? Super hip-hop na talaga yung, may kasama na siya yung Crazy Bone. Diba? And then, yung My All, isa yan. Talagang the best na ballad sa, kaya kahit pa paano may ballad ka pa rin na maririnig doon sa Butterfly. Hindi niya man literal na ginawa talagang full hip-hop R&B. So, andun yung mga powerful ballad talaga na hanggang ngayon, ang hirap gawa ng version, yung i-cover yung My All. And then, Whenever You Call. Diba? And ano ba yung Close My Eyes, ang ganda. Pero sabi niya nga, sa lahat ng studio album niya, ang pinaka-paborito niyang album yung Butterfly. Kasi yung buong album na yun talaga importante sa kanya kasi ang dami niyang ibinuhos na emosyon, yung mga pangyayari sa buhay niya, yung mga hugot sa album na yan galing sa literal na personal experience niya during the time, yung mga pinagdaanan niya, especially sa marriage life niya kay Tommy Mottola, and then halong na din sa family problem niya, may mga ganong issues. Basta yan, very personal album para sa kanya. Kaya kumbaga sobrang importante yung album na yun sa kanya. Kaya nung nag-release siya ng anniversary edition niyan, itinodo niya talaga box set kung box set, di ba?
Kasi nga favorite niya yung album na yan. Over Daydream. Kung may mabubwisit siguro si Mariah ang album, I think Daydream. Kasi yung bangungot na duman sa kanya sa Grammy Award ng era ng Daydream, grabe. Ayaw ko na ikwento guys, i-research lang kung ano mga nangyari dyan sa kaganapan ng Grammy Awards 1996 kung hindi ako nagkakamali. Alam niyo naman si Mariah pag gumagawa ng album, di ba? Sobrang perfectionist niyan. Pag nasa studio yan talaga, hindi pwedeng hindi planchado ang lahat. Kasi hudang ulitin niya ng 20 times. Di ba? Ganun si Mariah. And, yun. Kaya successful si Mariah kasi yung kanyang pagka-workaholic. Mismo nagpapatotoo dyan yung mga katrabaho niya before. Sila Randy Jackson, Kelly Price. And daw pa nagre-recording si Mariah kahit antok na, ay pag gusto niya tapusin yung song, tatapusin walang tulugan, ganun. Kaya nga most of records ni Mariah, nire-record niya ng madaling araw. Pa-correct guys, may mali akong masabi ha. Base lang yun sa ano mo, obsessed ako kay Mariah, kaya alam ko talaga yung mga pinagdaanan niyo before, yung mga istoryang nasa baul. Alam na alam ko yung lahat guys, diba? Kaya very thankful talaga ako guys na na-witness ko and na-experience ko yung ganong era ng ibang klaseng boses na diba, na-share niyo sa buong mundo yung ganong tinig na siya lang ang mayroon during that time. Up to now, walang makaka-break ng record ni Mariah kahit yung mga na-achieve niya before. Sa boses pa lang, walang makakagaya. Kahit nga si Beyonce, double-double niya pa yung kulot-kulot niya, hindi niya matatapatan talaga yung mga original na nagawa ni Mariah before. Diba? Ang daming mga nagsilabasan, mga gustong gayahin yung mga technique and style sa pagganta ni Mariah, diba? Mismong sabi ni Kelly Price, tinuruan siya kung paano kumanta ng may kasamang hangin. Hindi daw pwedeng puro lang yung diretsong boses, kailangan, diba, may kahit sa boses guys, may art. May halong diba? Kumbaga lahat na lang ng bagay kay Mariah may challenge. Kakanta ka na lang, kailangan may ganun ka pang challenge na pagdadaan. Kaya sabi niya, nagamit niya yun nung nag-solo artist sa Kelly Price. In-offer sa kanya ni Puff Daddy. Controversial siya ngayon, si Puff Daddy. Yung naalala ko guys, pinag-sign siya ng contract ni Puff Daddy. Pa-correct guys kung mali yung sinasabi ko. And yung debut album niya, sabi niya, malaki yung ambag ni Mariah doon. Yung technique sa pagkanta, strategy and all that, nagamit niya sa pagkanta up to now, gamit na gamit niya. Kaya sabi niya nga, yung nire-record nila yung Always Be My Baby, kung paano i-deliver yung background vocals na ginawa nila sa Always Be My Baby. Di ba halos puro hangin yun. So, tinuruan siya ni Mariah, kaya nagamit ni Kelly Price yung gano'ng mga techniques. Panoorin, nasa YouTube yun guys. I-search nyo na lang, kayo nang bahala mag-explore, maghanap dito sa YouTube. So yun guys, ang dami ko pa pwede ikwento guys, pero ito muna ngayon. So yun guys, ito na lang naman, ito na yung mga natin, collection ko sa Caution. Ito yung blue vinyl. Tama ba? Yan, blue vinyl. Another blue vinyl. Standard edition, first pressed. And the limited edition pink vinyl pressed na may kasamang 3 prints. Ito guys ay I think numbered. Hindi siya numbered. No. And I think yung picture vinyl disc, yan yung numbered. Plus
Ito guys, yung mga prints na kailangan ko na talaga ito guys ipa-frame. Diba? Diba? Baka magusot. So ito yun. Diba? Tatlo. Siguro kailangan ko talaga ipa-frame kasi baka masira lalo. Sayang naman. Wala na pati nito ngayon. Matagal na ito nag-sold out. And ito na yung numbered. Yung kanyang picture disc. Yan. Sa baba may number yan. And paano ko ito bubuhatin guys? Yung limited edition ng Japan. Exclusive folder. Mini folder. And yung kanyang CD from Japan nga, ito na yon, with OBI, bonus track, and yung limited edition ng CD format, and then yung standard edition ng CD. First press din ito guys. Ito yung nabili ko pa sa website niya kasi marami nang reissue niya ngayon. At yung limited edition din ng cassette tape format. Caution. Yan. So, yan guys. Baka magusot ito guys. Itabi ko na. And then, itabi ko na din ito. Picture disc. Kasi baka ma-damage. And then, ito. Tabi ko na din. And then, ito na yung, isa ba ito? 1, 2, 3, 4. Oops, bigat. Sino ba guys sa inyo guys yung nakakompleto nito guys? I hope nakakuha kayo ng mga copy nito. Kasi ngayon wala na to, sold out na guys. Matagal na to guys, nag-sold out. So, ayan. So, yan guys. Thank you for watching. Hanggang dito na lang muna guys. And abang-abang na lang ulit sa ating next na gagawin. Ano bang pwede kong gawin next time? I think parang mag-unboxing ulit ako ng mga Mariah and other artists. Kasi ito guys yung YouTube channel natin guys. It's about ano ba? Unboxing guys. Nag-unboxing ako dito ng kung ano-ano mga from vinyl records, CD, cassette tapes, basta about sa music. And mayroon din akong mini vlogs and then reaction videos. So, yun. I-comment nyo guys kung gusto nyo maggawa ako ng reaction video kay Mariah. Willing ako guys na magkwento guys. Especially guys yung nanood ako ng concert ni Mariah sa Manila. Yung first time ni Mariah dito sa Philippines. Yung kanyang Charm Bracelet Tour. Andun ako guys. Nanood ako. Kasama ko yung kapatid ko, yung ate ko. Siguro sa ibang unboxing video ko na naman yun ikwento guys. Kasi medyo mahaba ba yung experience ko sa first ever concert ni Mariah dito sa Pilipinas. May magandang kwento yun guys behind that concert. May mga i-share ako sa inyo guys about sa akin during Charm Bracelet Tour. Yun, magkukwento ako guys. Basta ano yun, halong ano, may hindi maganda and then maganda. Yung ano ko, sarili kong ano, experience i-share ko guys dito sa ating YouTube channel. And sasabayan natin guys ng pag-unboxing kagaya ngayon, di ba? Ang dami kong naikwento. I think mag-iisang oras na to. Siguro gagawin ko to ng part 2 sa isang bagsakan na lang. So yan guys. Thank you for watching guys. Again, abangan nyo yung next unboxing natin or music review. Don't forget to like and subscribe. And always be kind.
So yun parati ko sinasabi guys, always be kind. Sa panahon ngayon guys, kailangan natin yung maging mabuti at maging mabait. Diyos ko, ang dami ng problema ng mundong ibabaw. So yun guys, God bless us. Mariah, my number one favorite artist. Mariah Baby. Yung dalawang yun guys, yung hindi ko ipagpapalit. May mga bago ako ngayong favorite artist, pero ang number one ko talaga, Mariah Debbie Gibson. Forever yan. Thank you for watching.